Mahigit 240 katao na ang nabiktima ng paputok ngayong holiday season ayon po sa DOH o Department of Health. Nilampasan na po niya ang bilang ng mga naputukan sa kaparehong panahon noong 2012. Nananatili pa rin pangunahing nambibiktima ang Piccolo na matagal nang ipinagbabawal. Nakahanda na rin ang mga ospital sa posibleng pagdagsa ng mga mapuputukan. Payo naman ng mga doktor, mainam raw na bigyan agad ng paunang lunas ang biktima sa bahay pa lang bago padalhin sa ospital. Alamin kung paano ang tamang first aid sa report ni Tina Panganiban Perez. Kahit ano pa ang gawing paalala ng Department of Health laban sa peligro ng paputok, tuwing sasapit ang bagong taon, ito ang kadalasang sitwasyon sa ilang ospital. Mga batang umiiyak sa emergency room matapos mabiktima ng paputok. Kaninang hapon, isa sa mga pinakabagong biktima ng paputok si Mark. Di niya tunay na pangalan. Dinala siya sa Jose Reyes Memorial Medical Center matapos magtamo ng second-degree burns dahil sa Piccolo. Sino nagbigay sa'yo ng Piccolo? Panalo ko po. Ang lakas ng putok. Hindi ka na papaputok. Hindi na po. Sa Tondo General Hospital and Medical Center naman, 8 ang dinala dahil din sa Piccolo. Yung Piccolo kasi mura masyado eh. At saka mas kayang-kaya ng mga bata na paputukin yun. Kaya siguro yun ang usually na number one na rason kung bakit marami pa rin. Pumalo na sa 244 ang fireworks-related injury sa bansa. Nalampasan na niya ng 188 na kasong naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang inaakala ng marami na mahina at ligtas na Piccolo, siyang pangunahing nakabiktima sa mga nagpapaputok. Ang ilang ospital, nakaantabay na sa posibleng pagdagsa ng mga mapuputukan sa bisperas ng bagong taon. Naka-code white po yung hospital, so ibig sabihin lahat po ng residents ng Jose Reyes and consultants naka-standby po. Kumpleto naman din po yung nurses on duty namin dito sa ER. Handa na rin ang mga tools na gagamitin gaya ng drill, lagari at bolt cutter kung kailangang i-amputate o putulin ang bahagi ng katawan na naputukan. Pagka mangled na yung extremity or yung bone required for amputation, these are the tools to be used. This is the bolt cutter. Yes, it's used for cars, pero used din siya inside the operating room. Pero kahit sa bahay pa lang, may na raw na matulungan agad ang mga naputukan ayon sa doktor. Hugasan ito ng soap and running water, takpan ito ng malinis na tela o gasa. Hugasan din ang sugat ng sabon at running water pag dumurugo ito o kita ang laman o kaya'y may naputol na bahagi ng katawan. Ito ay tatakpan ng malinis na tela at i-elevate o itataas ang kamay higher than sa puso para tumigil o bumagal yung pagdudugo. Kung ang sugat ay nasa ibabang bahagi ng katawan, ihiga na lang ang pasyente para di rin masyadong dumugo ang sugat. Kung nakasubo naman ang watusi, painumin ang biktima ng 2 hanggang 3 egg white o puti ng itlog. Ang egg white kasi, pinapabagal niya yung absorption ng toxin sa bituka. Mahalagang sa bahay pa lang maagapan na agad ang anumang sugat o pinsalang makukuha sa mga paputok para hindi na lumala ang kondisyon ng biktima. Pero payo ng mga doktor, dalhin pa rin ang pasyente sa ospital. May mga procedure o gamot kasing walang katumbas sa first aid sa bahay, gaya halimbawa sa pagsubo o paglunok ng watusi. Maliban kasi sa egg white, binibigyan din ng pasyente ng activated charcoal na walang katumbas na ingredient o bagay sa ating mga bahay. Binibigyan din namin niya ng activated charcoal para yung toxin, doon naman siya pupunta sa activated charcoal at sisipsipin niya ito. Sa ospital, lilinisin ulit ang sugat ng biktima at iiniksyonan siya ng kontra-tetano. Kung maliit lang ang sugat, pauuwi na siya pero kailangan pa rin niya magpatingin ulit sa doktor. Pero pag malaki ang sugat, tatahiin ito at posibleng i-confine ng pasyente. Kung nakalunok ng watusi, mako-confine ng pasyente ng 48 oras. Pero para di nasapitin ito, mas mabuting wag na lang daw magpaputok. Sa umpisa pa lang maganda kung hindi na natin ito bibilhin, hindi na natin ito paglalaruan at hindi na tayo lalapit sa mga ganong klaseng malalakas na paputok. Tina Panganiban Perez, GMA News.